Pagbabago po ng saligang batas po natin na yung batas po ng Diyos magiging saligang batas po ng bansang Pilipinas. Yan po yung totoong pagbabago na ating hinahangad. From democratic form of government to theocratic form of government. Yan po yung totoong pagbabago. Magandang hapon kay Sister Jenny Torres dyan po sa may Manila. Okay? At kay Perlas Silangan. Dato, magandang hapon. Maraming salamat sa panonood. So, safe travel po no, sa inyo dyan na papunta po doon sa Luzon. Magandang hapon kay Brother John Juanite. Dyan po sa sa Surigao. Isa po sa leader po natin dyan sa Divine Government of the Philippines. Kaya po, maraming nagsisigaw ngayon ng totoong pagbabago. Kaya balikan po natin yung nangyayari po dyan sa kasamahan po natin. Okay? Maganda po yung programa ng pagbabago. Yung sinisigaw nila na God is justice, totoo po yan. Ang Diyos po ay hustisya. Kaya lang, yung batas po ng tribo, yung batas po ng Ipralo, totoo po yun. Ang hindi lang po natin, medyo may kunti lang pong aberya dahil right po yung batas, pero hindi po ganun po yung pag-implement. Okay? I'm sorry to say na hindi po ganun ang pamamaraan sa pag-implement po sa programa ng Diyos, lalong-lalo na kung gagamitin po natin yung batas ng yung batas ng tribo. Ang totoong programa ng Diyos hindi lamang sa isang side, sa isang branch lang po yung mababago. Kung sabihin po natin na yung divine government yung ating sinisigaw, wala na pong tataas dyan na batas. Ma-civil law man siya, ma-customary law, lahat po yan, under po yan sa divine government. Dahil yung divine government magiging supreme law of the land. Okay? Yung supreme law, yung magiging supreme law of the land, yun po yung batas ng Diyos. Hindi lang po yung dito lang sa batas ng tribo, yun po yung gagamitin nating divine government. Itong civil law, hindi po. Itong corporate law, hindi. Hindi po ganyan po mga kapatid. Yung pag-implement po ng batas ng Diyos. Once nasabihin po natin na yung God is justice, totoo po yan. Ang Diyos po ay hustisya. Pero papaano po natin makikita yung hustisya ng Diyos sa isang bansa? Okay? Makikita po natin yung hustisya, may implement po natin yung justice ng Diyos dito po sa bansang Pilipinas sa pamamagitan po sa pagpapatupad ng kanyang batas. Kahit po alam po natin na ang Diyos ay galit sa mga masasama, pero ang katotohanan yan, hinihintay lang po ng Diyos na yung kanyang kalooban mailagay po dito sa bansang Pilipinas. Yung mga Pilipino, yung mga tribo, yung mga katutubo po natin, gusto po ng hustisya. Okay? Gusto po natin yung pantay-pantay, yung kalayaan. Gusto po natin yung ating karapatan bilang tribo, yung self-government, yung self-determination. Gusto po natin yung may sarili po tayong kalayaan sa ating sariling lugar, sa ating sariling ancestral domain, sa pamamagitan po sa pagpapatupad ng batas na yan. Pero hindi pa yan sapat, mga kapatid. Hindi pa yan sapat na gagamitin po natin yung batas po ng tribo o yung Ipralo para i-implement na natin yung batas ng Diyos. Kapag sabihin na natin na batas ng Diyos yung ating ipatutupad, wala na pong batas na tataas dyan. Wala na pong batas na lalamang dyan, mga kapatid. Once sabihin po natin democratic form of government, baguhin po natin yan. Gawin po nating theocratic. Once nga ma-implement na po yung theocratic form of government, wala na pong tataas sa batas ng Diyos dahil kalooban na po ng Diyos yung ating ipinapatupad. At yung Ipralo at yung customary law at yung civil law or corporate law, magiging under na po yan sa batas ng Diyos. Hindi pwede gawin natin na itong Ipralo, ito yung batas ng Diyos. Tapos kayo dyan sa civil law or corporate law, tuloy-tuloy lang kayo. Hindi ganon. Hindi pwedeng dalawang gobyerno ang Pilipinas. Kung gusto natin yung totoong pagbabago, hindi pwedeng dalawa na mayroong batas ang Diyos dito, mayroong ding batas dito sa corporate. Hindi ganon.
Was nga sabihin po natin yung batas ng Diyos na ipatutupad natin dito sa bansang Pilipinas, magiging totoong batas talaga na yung batas ng Diyos, kalooban ng Diyos, mula sa taas pababa, mga kapatid. Diyos po yung masusunod dyan. Yan po yung ibig sabihin ng divine government. So makakamit po natin yung hustisya na ating hinihiling hanggat ma-implement natin yung batas ng Diyos. At papaano natin ma-implement yung batas ng Diyos kung hindi po malalaman ng buong bansang Pilipinas na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi maipatupad yung kalooban ng Diyos sa ating bansa, lalong-lalo na sa tribo, hanggat hindi maintindihan ng bansang Pilipinas na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kapag ma-implement na itong batas ng Diyos sa Pilipinas, ito po yung bato. Okay? Ito po yung bato na mupulpog sa katanan ng mga gobyerno. Ito po yung bato, basahin po natin sa Bisaya. Kung gusto talaga natin na ma-implement yung hustisya na ayon sa kalooban ng Diyos, because God is justice, totoo yan. And naniniwala po ako sa kanilang sinisigaw na God is justice. Ang Diyos ay hustisya. Kaya nga, ang Diyos walay pinipili eh. Walay gidapigan ang Diyos. Matribo man ka, ma-Muslim man ka, ma-Kristyanos man ka, ang Diyos walay gidapigan. Okay? Ang Diyos dili lang ang Diyos dili lang para sa tribo. Ang Diyos dili lang para sa Kristyanos. Ang Diyos para po sa itong mga kaigsuunang mga Muslim. Ang Diyos para sa tibuok kalibutan, para sa tibuok Pilipinas, para sa tanang katawa. Kaya ang Diyos walay gipili. Totoo po, God is justice. Kaya nga, basahin muna natin ito. Ang Diyos walay pinipili. Buhat, Kapitulo 10, versikulo 34. Magandang hapon kay Jufil, no? Diyan po sa may nanonood po sa atin. Acts chapter 10, verse 34. Ito po yung sitwasyon na akala po ng mga Hudiyo, sa panahon po ni Jesus noon, akala po ng mga Hudiyo, sila lang po yung matarong atubangan sa Diyos. Sila lang po yung righteous sa harapan po ng Diyos. Yun po yung kanilang akala. At yung mga Samaritan, yung mga iba't ibang tribo na hindi Hudiyo, iniisip nilang hugaw. Pero pagdating po sa panahon po ng Acts, na yung Espiritu po ng Diyos, yung Espiritu ng katotohanan pumasok po sa mga katawan po ng mga apostolis, kaya dumating po sa punto na nga, wala man di ay pinalami ang Diyos. Na wala niya gidapigan lang ang mga Hudiyo, wala niya gidapigan tong mga sumala sa iyang kabubuton. Matod pa niya, 34, og unya si Pedro, sa pagbungat sa iyang baba miingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Diyos walay di ay ing pinalabi sa mga tao. Hinunua, nga sa matag usa kanasod, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. Ang Diyos walay pinalabi. Ang kanto lang gipaboran sa Diyos kantong nagabuhat sumala sa iyang kabubuton. Okay? Muna kita mga tribo, di ta mo claim nga kita ray gipaboran sa Diyos. Di po ta mo claim nga kita ray gidapigan sa Diyos. No. Tanan tao sa kalibutan gidapigan sa Diyos as long as butuman sa kabubuton sa Diyos. Matribo man ka, ma-Muslim, ma-Kristyanos man ka, kung di po ka mo buhat sa kabubuton sa Diyos, di po kadapigan sa Diyos. Kaya God is justice, totoo yan. Papaano po natin makamtan po yung hustisya na ibigay po ng Diyos dito sa bansang Pilipinas hanggat hindi maintindihan ng mga Filipino na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos, bansang pinili ito ng Diyos para ito sa mga anak ng Diyos. Kaya po pagdating po ng divine government, yung batas ng Diyos kapag maitupad na po dito sa bansang Pilipinas, ito po yung mangyayari. Okay? Matthew chapter 21 verse 44. Ito po yung pagkasabi niya. Og ang mahulog sa ibabaw ni ining batuha madugta.
apan ang mapusdagan ni ining batuha mapulpog. Okay? Unsa may buot pasabot ni ining bato? Katong Kristo nga gisalikway dito sa Jerusalem, katong Kristo nga mohari unta dito sa Jerusalem, mo'y gisalikway, mo'y wala gidawat, og mao nang Kristo ha, ang anak sa Dios, ang mahimo niyang hari dinhi sa nasod sa Pilipinas, nga iniglingkod niya din sa iyang gingharian, nga mao kanang gobyerno sa Dios, mao nay mopulpog sa tanan nga panggobyerno, sistema sa panggobyerno dinhi sa Pilipinas. Makorporate lo, masivil lo, man ka, as long as dili oyon sa kabubuton sa Dios nga pagdumala sa katawhan, mapulpog. Mauna siya ang gahom sa gobyerno sa Diyos. Dili lang kayang gahom sa gobyerno sa Diyos, kutob lang niya sa tribo. No! Kung magisgot kag power sa divine government of God in the Philippines, gikan diha sa Malacañang paubos din sa barangay ang iyahang gahom. Mauna mo pulpog mo man gani nga in the days of those kings, sa mga adlaw niyan tong mga haria, ang Diyos sa langit magatukod og usa ka gingharian o kana nga gingharian. Gobyerno sa Diyos. Okay? Daniel chapter 2 verse 44. Matod pa niya. 44. Og sa mga adlaw niya ng mga haria, ang Diyos sa langit magatukod og usa ka gingharian. Asa man nga gingharian nga tukoron? Dinhi sa Pilipinas. Kini nga gingharian nga tukoron sa Dios mao atong nasod sa Israel. Mao man gani nga gipadala niya si Jesus nga iyang anak aron molingkod niya nga gingharian sa Israel. Apan wa nila dawata si Jesus nga mahimo nilang hari. Mao na nga kana nga gingharian gibalhin sa Pilipinas, ug ang Dios sa langit ug sa yuta magatukod og usa ka gingharian dinhi sa Pilipinas nga iyang pagmulutan may patuman. Dili exempted ang tribo, dili exempted ang Kristiyanos, dili exempted ang Muslim. Tanan, ilalom sa gobyerno sa Dios. O kana nga gingharian, matod pa niya, dili gayod malumpag, ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing nga katawhan, apan kini magadugmok, o magaot-ot sa tanan nga mga gingharian. O kini mulungtad sa walay katapusan. Buwanay gahom sa gobyerno sa Diyos. That is the power of the kingdom of God in the Philippines. That is the power of the divine government of God in the Philippines. Pulpugon ang tanang sistema sa paggobyerno din sa Pilipinas. Gusto ta God is justice, totoo yan. Kung gusto ta justisya sa Pilipinas, ibutang natin sa ating utok, sa ulo, nga kita nga Pilipino, mo'y harian sa Diyos, wala na sa Israel. O dili lang po tribo ang harian sa Diyos, tibok katawhan sa Pilipinas, dunay katungod sa panggobyerno nga iya sa Diyos. Kaya ang Diyos hostisya eh. Okay? Isaiah chapter 30, verse 17, 18. Isaiah 30, versikulo 18. Og tungod niini, si Jehovah magahulat aron siya magmaluluyon kaninyo. Og tugod niini, pagabayawon siya aron siya adunay puangod kaninyo, kay si Jehovah mao ang Dios sa hustisya. Okay? Bulahan kadtong tanan nga nagahulat kaniya unsay atong hulaton aron matagamtaman nato nga ang Dios hustisya. Hulaton nato ang pag-implement sa gobyerno sa Dios sa Pilipinas. Dili ta mag-una-una. Although nindot man ang programa, pero mali ang pamaagi. Okay?
sa grupo sa Federal Tribal of Government, nindot man ang programa, nindot man ang katuyuan. Pero dili pa mao ang pamaagi. Dili makaya lang sa usa ka pundok. Pitindaghan ng tribo tibok Pilipinas. Mo nang hiusahon nato ang atong hunahuna, ihusahon nato ang atong kasing-kasing nga isinggit ang tinuod nga pagbabago sa Pilipinas. Self-governance. Okay? Self-determination. Mo na itong ginaklaim ng mga tribo. Magisgot ganit ang self-governance, self-government. Una-unahon na to, atong kaugalingon, mag-govern po na to. Okay? Self-governance. We have to govern first our sarili. We have to govern first our sarili. How to govern first sa atong sarili? You have to believe that the Philippines is the kingdom of God. Na ang Pilipinas mo ay gobyernohan sa Diyos. Asamton una nato sa atong kaugalingon. Mga lumad, mga Kristiyanos, mga Muslim, nga ang Pilipinas mo ay gobyernohan sa Diyos. Samton usa nato nga dunay self-governance. The states will recognize sa APs. Tinuod i-recognize ta sa state. Pero dili mo't pasabot nga mulabaw ta sa state. Okay? The state will recognize the rights of the indigenous people. Correct. Di-recognize lang ganita. Wala man gingon diha nga the states is under the rights of the indigenous people. The states will recognize us, will protect us. Pero dili mo't pasabot nga atong kagustuhan na pod. Bisag naa ta sa atong teritoryo ang ato nang tumanon. Kay dunay balaod, dunay supreme law of the land. Yung supreme law of the land sa Pilipinas karon, yung 1987 Constitution. That is the supreme law of the land. Therefore, kung gusto tag hustisya nga ihatag sa Dios, we will implement the supreme law of the land na yung batas ng Diyos, yung divine constitution po ng Diyos. No? Yung kabalauran, tulumanon, o mga sugo, mao kana ang mahimong supreme law of the land na yung batas ng Diyos. Okay? Ipatutupad po natin. Kaya nga may sinasabi dyan the right to self, yung inalienable rights, yung inalienable rights. Okay? Saan pa? Inalienable rights sa mga bawat isa sa atin. Yung ibig sabihin ng inalienable rights, kanang imong katungod mga dili pwede ihikaw. No, dili ka pwede kuhaan sa imong katungod, no? You have the rights to life, liberty, and property. Dili na mo na atong katungod nga dili pwede ihikaw sa ato. Mo na protektahan sa state, mo na protektahan sa estado. Dili lang ang lumad doon ay katungod. Ang Kristiyanos doon na po'y katungod. Ang atong mga katutubong Muslim doon na po'y katungod. Na protektahan po sa state. Now, kung lapason ni mo na ilang katungod, protektahan po na sila sa estado. O ikaw po nga naglapas sa ilang katungod, ikaw po'y gukuron sa estado. So, dili pa mao ang pag-implement sa gobyerno sa Diyos sa pamaagi ni Ana. Muna nga, matod pa niya, God is just correct. God is justice. Waman gani sinabi niya, og tungod niini si Jehovah magahulat. Aron siya magmaluluyon. Unsa may hulaton ni Jehovah, aron makuha nato iyang kaluoy. Ang gihulat sa Dios karon nga ang tanang Pilipino magkahiusa sa pagsinggit ng kining Pilipinas dingharian sa Dios. Mo na gihulat karon. Matribo man ka, makristiyanos man ka, mamuslim man ka, hiusahon nato ang atong hunahunaw kasing-kasing kay mo na gihulat sa Dios. Yung the big one. The big one, hiusahon nato ang hunahuna
Matunay mo na gihulat sa Dios aron siya magmalulayon kaninyo og tungod niini pagabayawon siya. Mo bitaw nga aron mahimaya ang Dios dinhi sa mga pulo sa dagat, dinhi sa sidlakan, dinhi sa Pilipinas, aron si Jehova mahimaya dinhi ipatuman nato ang iyang panggobyerno, ang iyang kabubuton sumala sa giingon ni Jesus. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Yan po yung gusto po ng Diyos nga mahimaya siya aron makapot nato ang hustisya nga atong gipangandoy. Okay? Matod pa niya, pagabayawon siya aron siya adunay puangod kaninyo. Kay si Jehova mao ang Diyos sa hustisya. Bulahan kadtong tanan nga nagahulat. Kinahanglan kitang tanan maghulat. Dili ang usa mag-una-una, kitang tanan maghulat. Pilipinas, maghulat kita sa pag-abot sa himaya sa Dios dinhi sa nasod sa Pilipinas. Mo nang gikinahanglan mo barog kita sa atong katungod bilang mga anak sa Dios. Dili lang katungod sa atong kaugalingon nga doon natay gustong ipatuman. Okay? Although kining atong yuta tinuod man ang gihimo nga proclamation, okay, ni Presidente Marcos noon, 410 nga ang tanan halos tibok Pilipinas gideclare as ancestral domain. Ancestral domain, mga pulianan na sa mga anak sa Diyos. Di lang tribo na muyo din ha. Okay? Di man lang tribo ang anak sa Diyos. Moman gani panahon ni Abraham, si Abraham gitawag siyang father of faith. Pero si Abraham dunay tulo ka asawa. Si Sarah, si Agar, si Sitora. And Abraham is the father of tribe people. Okay? Si Abraham ang amahan sa tribe people. Lumad, Muslim and Kristiyanos. Mabito ang Muslim si Agar. Ang Kristiyanos si Sarah. Ang lumad si Sitora. Kaya Abraham is the father of tribe people. O kanang tribe people mo na namuyo karon sa Pilipinas. Dili lang lumad. So ang ancestral domain, pulianan ka na sa mga anak ng Diyos. Tibuok Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at saka Spratly. Mo na yutang saan nga gisaan sa Dios alang sa iyang mga pinili nga katawan nga gibalhin gikan sa Israel ug naa na sa Pilipinas. Kung mag-claim tag ancestral domain, dili lang ang atong tugkaran. Ang tinuod nga ancestral domain tibok Pilipinas kay mo nay pulianan sa mga anak sa Dios. Mo nay pulianan sa mga anak sa Dios ang ancestral domain. Mo nang hulaton nato, iusahon nato. Paman gani nga matod pa niya din. Tindog. Okay? Sabi niya, tindog, sidlak, ang imong kahayag miabot na, o ang himaya ni Jehova misubang na sa ibabaw nimo. Isaiah chapter 60 verse 1. Tindog. Pilipinas, tindog. Sidlak kay nata sa sidlakan sa adlaw. Kayang imong kahayag miabot na, gamay na lang ang kulang, musidlak na ning Pilipinas sama sa kahayag sa adlaw. Okay? O ang himaya ni Jehova misubang sa ibabaw nimo. Kay aniya karon ang kangit-ngit mutabon sa yuta o ang mabaga nga kangit-ngit mutabon sa mga katawhan apan si Jehova musidlak sa ibabaw nimo o ang himaya makita sa ibabaw nimo. Mo na'y pag-abot na sa hustisya sa Diyos sa Pilipinas. Ang himaya ni Jehova musidlak sa nasod sa Pilipinas sama sa kahayag sa adlaw. Mo na nga og ang magasunod matod pa niya. Og ang mga nasod muduol sa imong kahayag. Og ang mga hari muduol sa kasulaw sa imong pagsubang.
Mo na'y dagway sa divine government kung ma-implement na sa Pilipinas. Mo na'y dagway sa Pilipinas kung ma-implement na ang gobyerno sa Dios nga mosinlak ang Pilipinas, musubang sama sa kasilaw sa adlaw, kahayag sa adlaw. O ang mga nasod, mga hari sa mga nasod, muduol sa kahayag sa Pilipinas. Mo na ang tinuod nga pagbabago, hindi lamang sa konstitusyon ng Pilipinas, magiging ang aura sa Pilipinas, nga gikan sa kingit-ngit, musinlak ang kahayag kung ang gobyerno na sa Diyos, mapatuman na sa Pilipinas. That is the power of the divine government, nga ang mahulog sa ibabaw ni ining batuha, mapulpog, o ang mapustakan ni ana, mabungkag. Mo na power sa gobyerno. Mo man ganit itong milabay. Katong milabay nga Sunday, gisgotan nato Romans chapter 13 verse 1. Okay? Romans chapter 13 verse 1 nga ang tanan kagamhanan pagbulutan sa Dios, kay walay kagamhanan nga gitinungkod nga dili pagbulutan sa Dios. So tanan pagagamhanan pagbulutan sa Dios, ma-corporate law man na siya, ma-civil law man na siya, ma-customary law man na siya, ma-ipra law man na siya, bisan unsang klase nga balawod, was nga gipatuman kana sa katawan, pagbulutan kana sa Dios. Kaya lang gihulat sa Dios kung kinsa ang mapatuman sa iyang kabubuton, sumala sa kasulatan. Mo nang di ta moingon nga human na balaod na po sa kay human na ang balaod sa corporate law o civil law. Balaod gibutang na sa Dios. Gibutang giuyunan na sa Dios nga kana nga panggobyerno nga mao nay mo dumala sa Pilipinas. Kung doon ay ipralo, pagbulutan po na sa Dios. Ang ipralo, usa ka batas, Republic Act for the indigenous people, to recognize the rights of the indigenous people. Kinsay mo recognize? Ang state. Ang gobyerno. Ang supreme law ang mo recognize. Sa mga tribo. Mo na'y meaning sa balaod, sa kanang nga balaod. Dili pwede nga ipataas po nato ang ipralo, ibabaw sa estado. Okay? Kaya ang nag-create sa ipralo, mga legislator na to, mga congressman, 1997. Okay? 1997, panahon ni Fidel Ramos. That time. Sila yung nag-create. Karon, kung ilang i-amend na, kana nga provision, kana nga act, i-amend na sa mga senador o congressman, na kay mahimo ang tribo, makadumpa ka sila. Okay? Makadumpa ka ata. O ayaw sa na i-amen. Girecognize lang ta sa ang tinuod kita nga mga lumad, girecognize ra ta. No? Igo lang tang girecognize, igo lang tang giila, oy, kamo diha, naman day mga tribo diha, no? Naman day mga lumad nagpuyot. Ingana lang atong estado sa nasod. Girecognize lang, pero dili pwede nga mulabaw ta nila. Okay? Pero hulaton na to ang gobyerno sa Dios, kay mo na'y muhatag og hustisya. Mo na nga maghiusa kita sa paghulat, sa panahon, sa takna, sa adlaw sa Dios, nga sa atong mga mata, mga pahimulong gayon ang iyang mga buhat. So ingon ana mga kapatid, ang power, ang gahom, kapag ma-implement na ang balaod sa Diyos sa Pilipinas. Dili pwede nga nag-implement na kag divine government diri sa kining region, tapos dito nagpadayon gyapon sila sa kasamtangan. Dili na mao. Dili gid na mao. Dili pwede nga mag-una lang ka sa region 1, region 2, dili. Once nga i-implement na ang balaod sa Diyos, pag mulingkod na ang hari, dito sa Malacañang mulingkod. Dito sa Malacañang mulingkod, o paglingkod na niya, ipatuman na niya ang kabubuton sa Dios, o tanan mga Pilipino, nga nangandoy og kagawasan, nangandoy hustisya, mahatag sa hari nga mulingkod.
Okay? Mahatag sa hari ang tinuod nga hustisya nga atong gihulat. Maman gani nga matod pa niya, doon na siya ipadala. Isayas, no? Doon na siya ipadala. Ingon siya din 43 42. Doon na siya ipadala nga mo patuman sa hustisya. 40. Okay. 42. Ania karon ang akong sulugoon nga akong ginapataas, ang akong pinili nga kaniya ang akong kalag nagakalipay. Ako nagbutang sa ibabaw kaniya sa akong espiritu. Okay? Ako nagabutang sa ibabaw niya sa akong espiritu. Moto si Jesus unta sa panahon sa Israel. Nga gibutang sa Dios nga Amahan ang iyang espiritu didto kay Jesus. Ako nagabutang sa ibabaw kaniya sa akong espiritu. Siya magadalag hustisya sa mga hintil. Adunay pilion ang Dios nga iyang ipadala aron mo patuman sa hustisya ug didto ibutang sa Dios ang iyang espiritu. Kay ang Dios hustisya. Okay? Ang Dios hustisya. Mo nang ang Dios nga hustisya magpadala og sinugo ug didto niya ibutang ang iyang espiritu aron kanang tawhana mo na imuhatag og hustisya sa mga dinaog-daog. Siya dili mo singgit, ni mo pataas sa iyang tingog, ni mo pabati ni ini sa dalan. Sa usa ka nabasag nga bagakay, dili siya mo bali. Og usa ka nagapit-ok nga pabilo, dili siya mo palong. Siya magadala og hustisya diha sa kamatuoran. Mo na ipapil sa ipadala sa Dios, sa sinugo sa Dios, kay diha niya ibutang ang iyang espiritu og mo'y tawgon nga Kristo. Okay? Siya dili mapakyas ni maluya hangtod nga mapahaluna na niya ang hustisya sa yuta. Okay? Hustisya sa yuta. Hustisya sa ancestral domain nga mao ang tibuok Pilipinas. Wanang kon magisgot kitag ancestral domain, yutang kabilin. Kining nasod sa Pilipinas, yutang kabilin kini. Panahon ni Adan, panahon ni Eva, ni Seth, ni Enos, ni Kainan, ni Harid, Inok, Matusalam, Lamik, Noe. Mo kini ancestral domain nila sa unang panahon, kay din hinagsugod ang istorya sa kalibutan sa nasod sa Pilipinas. Mo nang sila ang matuod nga lumad. Mo nang dili lang gamay nga teritoryo ang ancestral domain. Tibuok Pilipinas, this is the ancestral domain sa mga anak sa Dios nga balaan since time immemorial. No? Gikan pa sa panahon gawa panimo na hinumdumi. Mao kana ang Pilipinas tinuod nga ancestral domain para sa mga anak ng Dios, dili lang para sa tribo. Kung kinsa ning mga Pilipinong namuyo dinhi, kung unsa man ang ilang tribo, unsa man ang ilang relihiyon, unsa man ang ilang sitwasyon, once nga naa sa Pilipinas, gipahimugso sa Pilipinas, mga anak sila, mga katawhan sila sa ancestral domain, nga mao kining nasod sa Pilipinas, nga mga anak sa Dios. Pero alaot lang ang mga anak sa gingharian nga dili mo to, nga diri sa Pilipinas pagatukuran ng gobyerno sa Dios, kay didto sa gawas sila pag-aabugon. Ilabay sila sa gawas. Ma-Muslim, malumad, ma-Kristyanos, kung di mo to nga ang Pilipinas gingharian sa Dios, ilabay sa gawas. Wa sila'y luna sa pagpuyo sa yutang kabilin. Kabilin kini ni Adan. Kabilin kini ni Seth.
ni Enos, ni Kainan, ni Maharid-harid, Inok, no Tusalam, Lamik, Nobi. Sa wala pa'y lunop sa kalibutan, mo kining yutang kabilin sa mga balaan ng mga katawhan sa Dios. Tinuod ang gisinggit, no, sa atong mga igsuon sa Federal Tribal Government. Doon ay tinuod nga kita mga anak sa Dios, Pilipinas mga anak sa Dios. Tinuod na, correct. Kita ay piniling katawhan sa Dios, correct. Mga rayna, mga hari, mga prinsipe, mga prinsesa, correct. No? Ang gamay lang nga sipyat kay dili pa panahon. Dili pa panahon. Pero kay mao lagi ang programa sa Dios mo'y matuman. Di man punta makaingon nga dito pagbuot sa Dios, dahil lang gihimo. Di uyunan punto sa Dios. Pagbuot punto sa Dios. Aron matuman ang sumala sa gisulti sa kasulatan nga pagatukoron ang gobyerno sa Dios bisan sa masamok nga panahon. Pagatukoron ang kuta ug ang dalan bisan sa masamok nga panahon. Ang kuta karon nga tukuron sa Pilipinas dili tong Great Wall. Ang kuta nga tukuron sa Pilipinas kining balaod sa Dios kay mo nay mo protection sa mga anak sa Dios. Ang dalan nga tukuron mo rin dalan ngadto sa pagkamatarong aron makapot nato ang hustisya nga atong gipangandoy. Kalayaan, kagawasan, kaluwasan. Mo na ang atong gihulat karon. Mo na ang pagatukuron ang gobyerno sa Dios sa Pilipinas bisan sa masamok nga panahon, bisan pag nagkan magsamok-samok karon. Diya nato maila nga ang Dios dunay pagatukuron nga iyang mo bitaw gituyo ni karon nga ingani nga sitwasyon. Okay? Ako sa isang banda nagpasalamat ko sa grupo sa Federal Tribal Government kay isa sila sa gigamit sa Dios aron mahigmata ang mga Filipino nga gikinahanglan gid ay ang tinuod nga pagbabago. Gikinahanglan di ay ang tinuod nga the real change for our motherland is to change the constitution from democratic government to theocratic government. That is the real change. Maman gani kining ato ang demokrasya nga gobyerno, no? Democratic government, the government for the people, no? This is yung democratic government is the government of the people, for the people, and by the people. Usa kini ka gobyerno alang sa katawhan, para sa katawhan, og sa katawhan. Mao ni ang bot pasabot sa democratic government. Sa ngadto sa nagkadugay na kining gobyerno ha, ang masaklap pa mo kining gobyerno ha karon, no? This is the government, the democratic government is the government to for the people. Imbis for the people, to for the people. And then to buy the people. Pobrehon ang tao, paliton ang tao. Kanos agi palit ang tao? Laliman karon, daghan na kay na malit karon. Ayuda. Udong og tinapa. Okay? 100, 200, 300, 500. Pagkatapos, makaupo, balik naman sa dating daan. That is by the people. No? Sa una, ang gusto is for the people. The government is for the people and of the people and by the people. Pero karon, pobriho ng tao, palito ng tao. That is the democratic government. Now, if we want change, isigaw natin yung totoong pagbabago. Dibino gobyerno yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung ating hinihintay. Hulat ta, matod pa ni Jehovah, Isaiah chapter 30 verse 18, hulaton nato nga siya nga Dios nga maluluyon. Hulaton nato
nga siya mahimong maluluyon ang iyang pagkamapanguron hulaton nato kay ang Dios sa hustisya. Karon sa man gyud ang atong hulaton nato nga moabot na kanang ipadala sa Dios nga maoy mo patuman sa hustisya. Maman gani nga matud pa niya, siya dili mo singgit nimo pataas sa iyang tingog, nimo pabati niini sa dalan. Matud pa, siya dili sa usa ka mga nabasag nga bagakay, dili siya mubali og usa-usa ka napit-ok nga pabilo, dili siya mopalong. Siya magadala og hustisya diha sa kamatuoran. Maman gani nga panahon unta to ni Jesus. Panahon sana yun ni Jesus. I-implement niya yung justice. I-implement niya yung freedom, yung liberty. I-implement niya yung totoong pagbabago sa bansang Israel. Kaya naabtan ni Jesus ang Israel, ang mga Hudiyo that time, ilalom sa gobyerno sa Roma, na-experience sa mga pobre ni antong panahon na ang injustices, ang discrimination, na-experience nila sa una, nga way kalayaan, na-experience nila sa una, nga wa sila'y kaadtuan, kapadulngan. Maupod sa panahon ni Dr. Jose Rizal, namatan niya ang mga Filipino gidaog-daog sa mga Kastila. Walay hustisya, walay kalayaan, walay kagawasan. Hangtod karon naagyapo na nga sistema. Munang kung tinuod, gusto tag tinuod nga pagbabago sa Pilipinas, dili lang sa lumad manukad, dili lang sa Kristiyanos manukad, dili lang sa mga Muslim manukad sa Timog Pilipinas. Ang bag-ohon gobyerno sa Pilipinas, ipatuman ang gobyerno nga iya sa Diyos kipagbulutan. That is the real change na mangyayari sa Pilipinas. God is justice, correct. Kaya pasalamat ako sa mga grupo na yan. Matapang nilang isinisigaw, God is justice, ang Diyos hustisya. Kaya lang hintayin natin yung taknang panahon para maipatupad yung hustisyang atong gipangandoy. Hapit na, gamay na lang ang kulang. Sa usa na lang kapag pamilok, no? Sa usa na lang kapag pamilok, doon ay shifting of government from democratic to theocratic. Kaya, dawat-dawat lang sa mo kung doon ay muhatag ninyo. Kay, that is the system of government. By the people, for the people. Munang, blessed are the poor, for your is the kingdom of heaven. Bulahan ka mo mga kabus kay inyong gingharian sa langit. Kisa may nagkabus, gobyerno. Kisa may nagpakabus sa mga Filipino, gobyerno ra gihapon, uy. Kay ang role unta sa government to develop, no? I-uplift niya ang panginabuhian sa iyang constituent. Pero nga naman, kanang wala man na-develop ang majority sa mga Filipino, nga nang wala man nag-develop ang ilang panginabuhian, nga no? To pour the people. Kinsalay na develop ang naglingkod. Na-develop. Timan-i ka na inyong mga mayor nga nidagan, inyong mga gobernador, mga congressman nga nidagan sa inyong mga lugar. Isa, duha pang sakyanan ana, pero paglingkod ana, mahimo na ng 5. Ni-improve ang panginabuhian. Ang balay ana, isa lang. Pero paglingkod ana sa posisyon, matingala ka, daghan na kay kundo. Daghan na kay mga real estate nga gihatag sa iya. Kay mo pirma naman dito. Mayor, magtukod kog kundo. Diha sa imong area, tagaan ta kag duha ka unit. Kapitan, magtukod kog kundo diha sa imong barangay, tagaan ta kag isa ka unit. No? Nag-improve. Dili ang constituent. Ang nag-improve, ang mga naglingkod. Muingon dayon, ako ang inyong sulugoon sa lungsod. Ako ang inyong sulugoon dinha sa konsiho. Sulugoon. Atikon pamanta. Paglingkod, pinti ng daghan ng sulugoon niya. Di nakakatubang niya personal. Kaya mo atubang nimo iyahan na lang sulugoon.
Panahon sa kampanya, ako ang inyong sulugoon diha sa lungsod. Pero paglingkod, pirti ng daghan ng sulugoon. Di na ka makaatubang niya. Kaya ang matubang nimo, sulugoon na lang. Imbitahon nimo si Mayor dito sa usa ka okasyon. Dili na mo adto kay gipadala sulugoon, representative. Pero ang saad, ako ang inyong sulugoon diha sa Hawanan. No? Sa munisipyo, sa lungsod, sa konseho. Pero paglingkod, daghan nagsulugoon. Ingon ana lang mga kapatid, ang sistema karon sa democratic government. Yung gitawag nilang civil law, yung gitawag nilang corporate law. Pero dili ta maka igo na lang ta sa paghandom sa gibutang na sila sa Dios, pagbulutan na sa Dios. Mo na naghulat lang gyud ta. Sa turno, sa tinuod nga kabubuton sa Dios nga mapatuman sa gobyerno. Kay mo na muluwas sa mga Filipino. Ang muluwas sa kalisod sa mga Pilipino, gobyerno sa Dios. Ang muhatag og kaangayan sa mga Filipino, gobyerno sa Dios. Ang muhatag og kagawasan sa mga Filipino, gobyerno sa Dios. Ang muhatag og pagkaon sa mga Filipino, gobyerno sa Dios. Ang muhatag og pantay-pantay nga pulianan sa mga Pilipino, gobyerno sa Dios. Mo nang giingon ni Jesus, give us this day our daily bread. For yours is the kingdom. Kay imo ang gingharian. No? Basahon na gud nato di. Kay daghan kay ni gamit ani nga pagampo. Pero wala kayo masamtik unsay kabubuton, unsay katuyuan ani nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga alagad. Matod pa niya, amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Meaning, ang kabubuton sa Dios sa langit ipatuman na dinhi sa yuta. Monay dagway sa gobyerno sa Dios. Ang balaod sa yuta mahimong balaod sa langit. Ang balaod sa langit ipakanaog sa yuta. Monang thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. Panahon ni Jesus here on earth sa panahon ni Jesus, but now is specific here in the Philippines as it is in heaven. Okay? Matod pa niya, hatagi kami pag ma-implement na yung batas na yan, yung kabubuton sa Diyos sa Pilipinas. Next, give us this day our daily bread. It is the government will provide sa tanan paginabuhian, pagkaon sa gobyerno, sa mga katauhan. Gobyerno sa Diyos ang mo provide. No? Matod pa ni, hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, o pasayloa kami sa mga utang. Maingon nga kami usab nakapasaylo sa mga nakautang kanamo, ug ayaw kami itugyan sa panulay. That is the protection of the divine government. Dili ta itugyan sa Dios sa mga panulay. Okay? Dili ta itugyan sa Dios sa danger, sa kalautan. Protektahan kita sa Dios kung ang iyang pagbulutan ana-ana sa yuta. Okay? Matod pa niya, og ayaw kami itugyan sa panulay, kung dili luwasak kami gikan sa dautan. That is the time pag muhari na ang gobyerno sa Dios. Wala na'y katalagman nga moabot sa Pilipinas, wala na'y bagyo, wala na'y mga dagkong mga sunog, okay? Dagkong mga katalagman, kay nga naman, we are protected under the law of God. No? Kung ang tribo is protected by the state, but the Philippines, the whole state, the whole Philippines will be protected by the hands of the mighty God. If His will ma-implement sa Pilipinas. Kaya sabi niya po dito, kay imo ang gingharian. Iya sa Diyos ang gingharian. Dili gingharian ni founder.
Dili kay founder ang gingharian, dili gani kay Jesus ang gingharian. Matod pa, kay imo ang gingharian, ug ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Mo na'y gihulat nato, aron makapot nato ang hustisya. Hulaton nato na nga panahon. Gamay na lang, mga kapatid. No? Gamay na lang. Kaya, kunting panahon na lang po yung hihintayin natin. Because yours is the kingdom. Sa Diyos po, yung kaharian. Ang Diyos po, yung may-ari ng kaharian. Sa Diyos po ang gingharian. But now, kinsa may gitagaan sa kana nga gingharian. No? Although yung kaharian, ang Diyos po yung may-ari. Pero sino po yung binigyan ng kanyang kaharian? Ito po, mga kapatid. Verse 20. Lucas chapter matod pa dito. 6 verse 20. Bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa Diyos. Ang may-ari ng kaharian ay ang Diyos. Hindi si Jesus. Hindi si founder yung may-ari ng kaharian. Ang Diyos sa langit at sa kalupa yung may-ari ng kaharian. Pero sinong binigyan niya ng kanyang kaharian? Og unya gihayat niya ang iyang mga mata ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa Dios. Blessed are the poor, for your is the kingdom. Kaya nga, democratic government. The government of the people, for the people, and by the people. Now, the government will pour the people and by the people. Kaya tama lang po, blessed are the poor, for your is the kingdom of heaven. Ganun lang po mga kapatid, yung programa sa Pilipinas. That is the power of the divine government kapag ma-implement na po sa Pilipinas. Wala na po, hindi na, lahat ng civil law, yung corporate law, yung IPRA law, okay? Lahat po ng Sharia law or anong klaseng batas dyan, magiging under yan sa batas ng Diyos. That is the power. That is the sovereignty of the power of the divine government of God. Kaya nga, yun po yung ano natin, yun po yung karapatan natin na hindi pwedeng nakawin. Hindi pwedeng kunin sa atin yung karapatan natin na magiging beneficiary sa kaharian ng Diyos. Yun po mga kapatid, makakamtan po natin yung hustisya. Makakamtan po natin yung totoong pagbabago sa Pilipinas. Hindi lang sa pamamagitan ng konting kaalaman na ma-implement po. Hindi po ganun mga kapatid. Totoo. Kaya ako naniniwala ako sa programa ng Fidel Tribal Government. Kaya lang yung pamamaraan hindi pa, premature pa. Kahit sa ibang grupo doon, kahit maraming grupo dyan na gikoronahan na mag-implement na daw silang divine government, tapos hayaan pa nila na mayroon pang existing government ngayon. No. Hindi ganun. Hindi yan ang totoong programa ng Diyos about divine government. Once gani sabihin ni mong divine government, total control of that government is Diyos na. Hindi yung nag-implement ka dito ng divine government pero doon sa kabila mayroon pang existing government. Sabihin mo, sila doon, corporate law lang yun. Wala tayong pakialam doon kasi mayroon tayong self-governance, self-government, self-determination. Correct. Pero naintindihan mo ba yan? Gamitin mo pa yung batas ng Diyos. Tapos sabihin mo, ingon anak na balang yun, kakitin ang programa ng Diyos na sa tungkaran mo lang ipatupan. Ganon na lang ba kakitin yung batas ng Diyos na sa iyong organization mo lang ipatupad yung batas na yan? Ganon na lang ba kakitin yung programa ng Diyos na sa inyong administration, yung kaharian nyo lang ipatupad yung batas ng Diyos? Hindi. Buong bansa, kung saan bansa inilipat ang kaharian ng Diyos, doon ipatutupad yung batas ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng divine government. Kaya sinabi niya dito, mga kapatid,
Malapit na tayong matapos. Magandang hapon dyan sa mga nanonood sa atin kay Ferdinand Ray Cabana Ortiz from Alamada, North Cotabato. Magandang hapon, no? Kay Ma'am Lorena Sukbot at saka kay Pastor Rudy Balonto. Magandang hapon po. At kay Romel Sikinya, magandang hapon sa inyong lahat dyan. At saka marami po ditong hindi ko na po nakita. Okay, i-check ko na mamaya. Okay, kay Jinisa Suwan, dyan po sa may Samal Island. Magandang hapon po. Mga kaibigan po natin, kasamahan po natin sa DGP, mga Hiribisi family, Pausal family, Carion family. Magandang hapon po sa inyong lahat. At mga Rulida family. Magandang hapon po sa mga Dumaog family. Magandang dyan po sa may Barangay Budyang, dyan po sa Samal Island, the Garden City of Samal. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Brother Romel Sikinya, dyan po sa Sanasa, mga Sikinya family, magandang hapon. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Hindi po ako galit. Ipinahayag ko lang. Kay Brother Jubert Torres, dyan po sa may Bukidnon, magandang hapon. At lalong-lalo po yung 7 tribes dyan po sa Bukidnon, mga Talaandig tribes o ano pang ibang tribo dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam ko lahat ng tribo ngayon atat na sa pag-implement ng kanilang kagustuhan, yung self-government. No? Ginawa yung batas, mga kapatid, yung April Law to protect sa lahat ng tribo. Hindi po magkanya-kanya o implement. Okay? Hindi po magkanya-kanya ng implement. Hindi magkanya-kanya implement po sa batas na yan. Hintayin lang po natin. Pagdating po ng divine government, mayroong isang taong uupo, yung magiging prime minister, yun po yung magpapatupad sa batas po ng April sa mga tribo. Pagdating po ng divine government, mayroon pong uupo na tao, galing po sa mga kapatid po nating mga Muslim. Ipatupad po yung batas ayon sa kanilang batas. Pagdating po ng divine government, mayroon pong uupo dyan po para ipatupad po itong corporate law. Civil law, yung tinatawag natin civil. Pero yung pinakataas po dyan, yung supreme law of the land, yung supreme power dyan po sa taas, batas po ng Diyos. Ipatupad nila yung batas ng Muslim, ipatupad nilang batas ng Kristiyanos, ipatupad nilang batas ng tribo, ayon sa kalooban sa batas ng Diyos. Yan po yung sistema, mga kapatid. Kaya walang watak-watak na implementation. Hindi pwede yung itong grupo na to, dahil lumad siya, ipatupad niya yung batas niya. Yung dito naman sa grupo na to, ipatupad niya yung kanyang sariling batas. Hindi po ganun. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya wala pang nakakumply. Although totoo yung mga programa yung sinisigaw, pero hindi pa panahon. Hintayin lang po natin yung totoong panahon. Dahil God, no, is justice. Kaya pasalamat ako dahil matapang yun si Dato Adlaw. Dato Adlaw. Magandang hapon, Dato. At kay Bae, no? Juliet, magandang hapon. Matapang nilang isinisigaw na God is justice. Pero pasensya lang po. Pero hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Kaya nga sabi niya dito, kay si Jehovah, adunay usa ka adlaw sa pagpanimalos. Usa ka tuig sa pagbalos tungod sa katungod sa Sion. Okay? There is a time for everything. A time to plant and a time to uproot. A time to build, no? And a time to destroy. Doon ay panahon, mga kapatid, mo ng gobyerno sa Diyos pulpugon ang mahulog sa ibabaw nining bato mabungkag. Ang mahulugan ni ining batuha mapulpog. Mao nang gahom sa gobyerno sa Dios na dili gayod mabungkag, pero maoy mubungkag sa tanang sistema sa panggobyerno dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kaya sinabi niya po dito,
Kay si Jehovah mao ang atong maghuhukom. Si Jehovah mao ang atong maghahatag sa balaod. Si Jehovah mao ang atong hari. Siya magaluwas kanato. Isaiah chapter 33 verse 22. Okay? Kay si Jehovah mao ang atong maghuhukom. Si Jehovah mao ang atong maghahatag sa balaod. Mao nang kita mo'y gitagaan sa gingharian sa Dios ug dinhin niya ipatupad ang iyang balaod. Og si Jehovah mao ang atong hari. Og kanang hari nga palingkuron niya dinha sa nasod, tawgon niyang anak or prinsipe. Bisag hari ang iyang posisyon, pero sa atubangan sa Dios, hari, prinsipe ang iyahang titulo. Bisan pag hari siya, daghan siya ang anak diha, dili gina sa tawgon nga amahan. Kay walay laing amahan. Ang Dios lamang ang amahan. Dunay mga nagpakaamahan karon. No? Dunay daghang nag-angkon nga sila ang amahan. No. Bisan pagpila ka buk imong anak, bisan pagpila ka buk imong asawa, sa atubangan sa Dios, dili ka amahan. Anak ka lang sa Dios. Maulitaw man ka, maminyo man ka, anak ka atubangan sa Dios. Prinsipe ka atubangan sa Dios. Kay ang Dios ra ang hari. Si David gani gitawag nga hari, pero pag abot sa atubangan sa Dios, iyahang prinsipe. Ya, dunay mga grupo karon nga mulabaw na gyud kay mao na gyud ang amahan. Amahan sa kanunay pabadlong. Amahan sa kanunay. Ganun po mga kapatid. Kaya mao ingon siya din kay si Jehovah mao ang atong maghuhukom. Si Jehovah mao ang atong maghahatag sa balaod. No? Mao na ang gingharian, mao na pag-ingon ni Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod. Ang nagkuha sa gingharian dili si Jesus. Ang Dios mismo ang nagkuha sa gingharian o giyang gibalhin ngadto sa nasod. Dili si Jesus ang nagbalhin. Igo lang si Jesus nagbasa, nagrelate kanila. Maman gani in verse 42 in Matthew chapter 21 verse 42. Did you never read in the scripture the stones which the builders rejected? No? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa pamagang. Asa man to gikan? Gibasa ni Jesus sa kasulatan. Mao na ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo igahatag ngadto sa kisa may nikuha si Jesus ba? Ang amahan gihatag didto sa laing nasod. Mao nang pagpangutana kay Jesus, Jesus magtutunlo niini bang panahon na ipahiuli nimo ang gingharian sa Israel unsay tubag ni Jesus? Dili inyong katungod ang pagkabalo sa kabubuton or panahon nga giandam sa amahan. Amahan mo'y nagkuha, amahan po'y muhatag sa iyang gibutan, sa iyang gipili nga nasod. Mo nang pasalamat ta sa nasod sa Pilipinas gipili. Mo nang dinhi sa Pilipinas adunay dakong hustisya. Kulat lang ta sa dakong hustisya nga ihatag sa Dios. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po marami po kayong natutunan, naunawaan kahit sagol-sagol na po yung ating lingwahe po dito. Tagalog, Mabisaya, no? Ma-English. Hindi ko lang nalagyan ng Ilocano. Magandang naimbag na malab. No? Yung ating mga kapatid dyan na mga Ilocano sa Luzon. Na maraming salamat po. No? Kay ako si Rod Caliso. Magandang hapon po mga Caliso family. So ganun lang po mga kapatid. Kaya sa lahat po ng tribo, Luzon, Visayas, Mindanao na gustong pagbabago, i-align po natin, i-align nyo po yung gusto yung pagbabago sa programa po ng Diyos. Okay? I-align nyo. Sa lahat po ng grupo ng tribo, yung 110 tribes, yung 200 tribes all over the Philippines.
Sa lahat po niyan, yung gustong pagbabago, i-align po natin yung pagbabago na gusto nyo sa toong pagbabago na programa ng Diyos. Okay? I-align po natin yung programa ninyo. Hindi ibig sabihin na yung programa ng Diyos mo i-align sa inyong programa. Hindi pwede yan na yung batas ng Diyos i-align nyo doon sa inyong kagustuhang batas. Hindi po. Yung kagustuhan nyo, yung programa nyo na federal, na divine government, na yung customary law is the divine law of God, i-align po natin sa totoong programa ng Diyos. Hanggat hindi mo maintindihan, hanggat hindi mo malaman, hanggat hindi mo maunawaan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos, hanggat hindi mo maintindihan na itong Pilipinas ay mga anak ng Diyos, kahalili sa mga anak ng Diyos, at itong mga Pilipino ay 666, hanggat hindi mo yan maintindihan, hindi mo rin ma-implement yung kagustuhan mo. Maraming naniniwala sa divine government sa Pilipinas, yung batas ng Diyos, pero takot sa 666. Hanggat yung grupo mo, or ikaw dato bae, or Rayna hari, kung hanlok ka sa 666, hindi mo pa nauunawaan yung totoong plano ng Diyos sa Pilipinas. Kaya aya lang sa gyud pag dahom nga kanang imong gisinggit nga pagbabago sa Pilipinas, gobyerno nga imong gisinggit matuman. Hanggat hindi mo maunawaan na tayong Pilipino, ikaw at ako, tayo po yung 666, hindi matutupad yung programa mo na federalism, na divine government, customary law, hindi po mga kapatid. Dahil yan po yung tatak ng mga anak ng Diyos. Kahalili po tayo sa mga anak ng Diyos. Kaya tayo po yung binigyan sa numero na yan. 666. Hayaan mo yung nagsabi na Satanas. Hayaan mo yung nagsabi yung mga panulay. Hayaan mo nagsabi yung mga antikristo, yung mga nagsasabi yan, hindi nila alam. Kahit Pilipino sila, abugon sila sa gawas. Kahit sabihin pa natin mga reverend, mga bishop, mga pastor, kapag hindi nila maintindihan na yung 666 Vicarib Spilidi na kahalili sa mga anak ng Diyos, abugon sila sa gawas sa Pilipinas. No? Tuga-tuga kag sangyaw sa programa sa Dios, tuga-tuga kag sangyaw nga kining Pilipinas, naa dinhi gobyerno, adi kakasabot nga kanang 666 imuhan ng numero, ako anang numero, ato anang numero tanan. Unya, proud ka nga maingon ka nga mao ni batas ng Dios. Nya wa ka kabaluan ang programa ha. Nga diha ka gitago, gimarkahan na kana, wala pa ka na tao since time immemorial. Numero mo na yan, 666. Yan po yung totoo mga kapatid. Mo na mo pusdak. Mapastor mga reverend, daghan reverend, matakot. Mga pastor ng born again, takot sa number na 666. Takot na takot. Yung mga bishop, nag-increase ang titulo from pastor, naging reverend, naging bishop, nagiging cardinal, nagiging santo papa pa yung iba dyan. Nag-increase yung posisyon, yung title nag-increase, pero yung kaalaman patungkol sa programa ng Diyos, hindi nag-increase. No? Ka nagpatawag og bishop, nagpatawag og mga reverend, mga doctorate, pero yung kaalaman patungkol sa programa ng Diyos sa Pilipinas, wala nag-increase, wala nag-develop, wala nag-upgrade. Nagpabilin gihapon nga way nasayod, no? Nga asa gibalhin ang gingharian. Nagpabilin gihapon nga kung imong dawaton si Jesus ngayong personal, ano ba talaga yung pumasok sa katawan ng tao? Sino ba yung papasok sa tao? Si Jesus o yung Espiritu ng Diyos? Yung sa mga evangelism, kami noon, nung pastor pa ako nung nakaraan, sa evangelism, ginoigsoon, kung imong dawaton si Jesus, nga imong personal nga manluluwas, musulod siya sa imong kasing-kasing. Ug muuban siya kanimo. Sino ba talaga yung papasok? Si Jesus o yung Espiritu? Okay? Yan lang po yung assignment natin. Sana masagot yan sa inyong isipan. Sino ba talaga yung papasok? Espiritu o Jesus?
So mga kapatid, maraming salamat po sa ating lahat. No? Medyo nag-extend na po ako ng oras, baka nainip na kayo sa akin dyan. Kasi masama na yung tingin nyo sa akin, wala na nag-comment. Oh. So maraming salamat sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines, sa ngalan po ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. Sa mga nanonood dyan, magandang hapon. Sa mga hindi ko nabasa, hindi ko nag-greet, magandang hapon, pasensya na po kayo. Sana po, mayroon po kayong natutunan, mayroon po kayong naintindihan sa ating programa sa hapon na ito. Mga bae, mga dato, mga rayna, mga hari, mga prinsesa, yan po yung katawagan. No? Dito po sa Pilipinas, mga ustads, mga tawag nito, yung mga imam. Kaya the father of tribe people, the father of lumad, the father of Muslim and Christianos, Abraham. Kaya nga, may tinanong ako doon, alam mo ba, kung kilala mo ba kung sinong amahan ng